Hello guys, alam nyo ba may kasama ako ngayon at nagkaroon kami ng time para ma-interview siya, or nagkaroon ako ng time at nagkaroon din siya ng time kasi kapwa busy sa trabaho, di ba? So at ngayon kasama ko siya at ating tatanungin kung paano niya na-achieve yung kanyang mga performance sa kanyang Facebook Reels. Kasi alam niyo kung bakit in the short of period of time, na-unlock na niya ang kanyang ads on Reels. Nabubulol pa ako guys. Na-unlock na niya ang kanyang ads on Reels at ating i-interviewin kung ano ang kanyang ginagawa. Kaya guys, pakinggan nyo kung ano ang kanyang mga magiging payo sa inyo at mapupulutan natin ng aral at pwede natin i-apply sa atin kung ano ang kanyang ginawa para ma-achieve niya yung kanyang mga achievement doon sa kanyang Facebook Reel. So tara guys, paano mo ba napadami ang iyong views at yung mga followers? Sa followers kasi actually nag-focus ako sa mga maliliit na content creator kasi ang before I started to turn on my professional mode sa aking account, nag-watch muna ako ng mga content creator na mga malalaki. Tapos tinitingnan ko doon how they treat the people na yung mga content creator na katulad natin na pag kunyari hindi ka masyadong kilala, they will going to ignore you. It's a reality kasi napifeel ko yun ang pinakayo ko. Sabi ko kasi pag kagawa ko ng community, actually napag-usapan namin to sa sa wall ko na gusto ko walang special treatment kasi nga para ma-feel ng mga content creator na maliit na sila, content creator sila, hindi sila parang ang dating is like alipin. Parang may mga ganun, yung parang gagawa ka ng paraan para mapansin ng mga tao. So tinitreat mo sila equally? Yeah. No special treatment kasi kahit kunyari ikaw katulad niyan, kunyari you have that much as followers pero you treated me as parang wala lang, di ba? Yun ang gusto ko, yung walang special treatment. Oo, yung ganun. Actually pag kunyari gagawa ako ng videos, bago ako kumuha ng mga videos na raw, gusto kong naisip ko na kung anong transition ng videos ang ilalagay ko dyan. Kasi nga, gusto ko yung, hindi naman perfect, pero gusto ko yung nakukuha ng mga tao, yung attention ng video. Pag kunyari, wow, ang ganda naman. Kasi diba, pag interesting ang video mo is maraming manonood, diba? That is the one I nag-focus ako sa mga ganon. Yung padating sa transition ng mga clips. Oh, yun na nga ang ko kasi nga, yun din isa sa napansin ko na dawi ka nag-upload ng video, so pinag-aralan mo maigi bago mo siya i-upload. Kumbaga, in-enhance mo, in-edit mo, at ang resulta napakagaling at interesting. At siyempre pag nakita talaga ng mga tao, papanoorin nila talaga, 'di ba? Napakagaling. Actually, thank you so much kasi actually ang sa akin before is actually, even my husband, my family, hindi sila naniniwala na gagawin ko to kasi puro lang naman, alam mo naman na puro joke lang. Lahat ng bagay sa akin, diba, ginagawa. Pero ikaw talaga yung number one na nag-push sa akin na, kaya mo yan, ganyan. Kasi naniniwala ako na kaya mo, ganyan. Ayun, nung nag-start na ako na for 2 weeks na running ang aking account na as a content creator, nakikita ko na marami talagang nagpa-follow, maraming nagla-likes, tapos nagko-comment. Sabi ko parang ito na talaga siguro ako para ma-realize ko na pwede ko nang ituloy ang isang bagay na matagal ko nang gustong gawin. Ganyan. Okay, so we back naman sa family. How about family? Sinusuportahan ba nila yung ginagawa mo? Sa family, actually they're just asking my link of the videos kasi wina-watch nila. Pero to be my friend in FB, actually hindi ko sila mga friends sa FB, but they are checking all my accounts na just to support the views. Yun, masaya na ako doon. Lalo na yung sa asawa ko naman is he always make sure na sinishare niya rin yung videos, pero super supportive siya, sobrang masaya ako doon. Tapos sa mga anak ko naman is they are doing likes, but sharing, no. Kasi guys, alam naman natin sa ating ginagawang pagpi-Facebook ko, since nga marami rin naman tayong kaibigan sa Facebook, pero hindi lahat ay sumusuporta sa atin. Mga 10% lang doon yung karamihan na sumusuporta, yung the rest ay hindi nila na-appreciate kung anong ginagawa natin. So
So sa family naman, kagaya rin sa akin na ayun, yung iba nagsusuporta at yung iba hindi. Yeah, totoo yun. Kasi may mga bagay kasi na minsan, lalo na sa mga friends, they won't believe you at all. And syempre, tapos katulad ngayon ha, di ba nakita ko na na nag 10k na ako. I have my long lost friend na nag-message sa akin na, kasi hindi ko alam na pala, na sumisikat pala yung pangalan mo sa wow. Sabi ko, wow, ngayon ko nakaalala ha, hello. Sabi ko, kasi hindi daw niya in-ex. Sabi niya, may daw siya, may parang, ano tawag doon? Perception ba tawag doon? Hindi ka pa noon nagre-reel sa ano bang ginagawa mo live? Actually, even before naman, diba? Alam mo naman na may business ako na online. I have a group of people na hinahawakan ko rin. So, hindi na masyadong sa akin, hindi na masyadong bago sa akin yung humawak ng tao. So, ibig sabihin may marami kang kagrupo. Not group. I am the one who managed the group, not the group. It's like but not more on it's more on business. And then it's like 100 groups like that. Tapos so alam ko kung kailan totoo yung tao or hindi, or maybe siguro ko sa isip ko lang yun, pero may mga bagay kasi na mararamdaman mo kung totoo o hindi. So before that, nung nakikita ko, kasi mararamdaman mo kung ikaw ba ay kung ikaw ba ay kailangan ng tao sa pagdating sa isang, di ba kunyari, sa isang field, pag kailangan ka, parang hahanap-hanapin ka ng tao. Na-feel mo ba yon? Kasi may, kunyari, pinipilit mo ang isang bagay na hindi naman dapat sa'yo. Do not, hindi ko kasi pinipilit ang isang bagay na hindi dapat para sa akin. Kasi ma-frustrate ako sa ganun. Pero pag na-feel mo, katulad ng mga na-feel ko bago ako nag-start ako ng as a content creator, masaya ako kasi nararamdaman ko na welcome ako sa kanila eh. So, isa pang tanong ko, anong masasabi mo dun sa mga malalaki na yun? Although, hindi naman natin masisisi yung ibang content creator, lalo na pag malaki na yung bahay, tapos pag nagme-message yung mga maliliit na content creator at hindi napapansin. So, anong masasabi mo dun sa mga content creator na gano'n, na hindi ka na nga mapapansin dahil nga sa dami na nag-PPM sa kanilang mga videos, at yung ibang mga comment ay hindi na mapapansin? For me, actually, kung as a content creator, actually, kung gusto mong basahin, pwede mong mabasa talaga. It's their choice, bakit hindi nila binabasa. Sometimes, maybe depends on, what's the numbers of the followers. Actually, I'm not, this is in general, no? Kasi minsan kasi, nakikita ko yung mga content creator, actually, wala man akong, I don't have any, alam mo yun, hindi ako against sa kanila kung anong ginagawa nila. Actually, nanonood ako, kaya lang the way they treated is I don't like. Yung tipong kahit anong papansin ng mga tao. Kaya naawa ako sa mga, hindi ko sinasabing maliit na nag-uumpisa ang mga content creator na they are begging for the attention, which I really don't like. Gusto ko kasi pag content creator ka, you have to boost your personality, na ako to hindi ako yung tipong kailangan maghanap ako ng isang content creator na malaki para lang umangat ako. I don't want like that. Kasi ako nag-start ako ng community ko na hindi ako humingi ng tulong sa iba. Sa mga malaking content. Wala talaga. So, isa pang tanong ko rito ay, ano bang masasabi mo sa mga nagsisimula pa lang mag-reels? Saan ba dapat sila magsusuporta? Doon sila lagi magsusupport sa malalaking content creator para in return makagain sila ng mga followers, or magsusupport sila sa mga kagaya lang din nilang nagsisimula pa lang at saka sa medyo 10,000 to 5,000 followers ang kanilang followers, para yun, at least yung mga yun mapapansin sila. So, anong ma-advise mo? Sa mga nag-start ng actually, I'm in the stage of nag-start. Kasi 2 months pa lang naman ako eh. Nasa stage pa talaga ako ng nag-start. Nagkataon lang na medyo lucky kasi mabilis lumaki ang followers. What I did, was ang ginawa ko is nag-focus ako sa mga less than 1,000 followers talaga. Kasi alam ko na kailangan ko rin sila. So, anong ma-advise mo sa mga tao na saan ba sila dapat magsusupport? I mean, para halimbawa makagain sila or
hakot sila ng followers? Magpo-focus sila mag-support sa malalaking content creator or magpo-focus sila sa kasing level nila para makipag-engage to engage? That is the best thing to do. Yung yung kailangan hanapin mo yung crowd mo. Like for example, ako, when I was starting 1,000 followers lang ako, no? Hinanap ko yung mga tipong hanggang 2,000, 3,000 followers na kailangan nila ako para lumaki ang followers nila. You know what? Kasi pag pumunta ka sa malaking content creator na page nila, they will going to ignore you. If you can see sa mga live nila, yung pinapansin nila yung malalaki. There was one time na may isang big content creator na dumaan sa wall ko. Ang nag-live siya, so nandun yung malalaking mga nagpapacket siya ng mga content creator din na actually malalaking din ang bahay nila. I don't know, hindi ko alam ang benefits ng ganun kasi why do you have to let the people na yung mga content creator na malalaki na para umakit pa sa bahay mo, ano pa ang benefits nun? Wala naman, di ba na? Kasi malaki na kumbaga established na siya. Kung gusto mo magpakit, dapat yung mga taong tutulungan mo talaga sa baba. Para sa akin kanya-kanya kasi yan Tapos one time, may pinakshot siya ng mga nasa less than 100k ang followers. So let's say nasa 75 followers siya. Actually, nag-trending to Tapos nilaglag niya kasi may gustong pumasok na mas malaki ang followers, which is really I don't like kasi parang ang feeling ko, wow sino ka para maglaglag ng Pero sa akin magbibigay din ako ng aking opinion, okay? So ako naman guys, kung may pinalo ako lalo na pag malaki ang bahay, so it's my yon, kumbaga decision ko yon. So ipapalo man, kaya ko siya pinalo dahil nagustuhan ko yung content niya, and kung ipalo back niya man niya ako or hindi, so given na yun kung ipapalo back niya ako. Pero pag hindi, okay lang, kasi kaya ko siya sinuportahan dahil doon sa kanyang content, kaya ko siya pinalo dahil doon sa kanyang content, pero hindi ako mag-aas ng ipapalo back niya ako. Pero ako naman as per bilang nagsisimula lang din na content creator, mas nagpo-focus talaga ako doon sa mga maliliit pa din ang bahay kasi alam ko yung mga yon, kailangan ko yung tulong nila para mapalaki din yung channel ko. Kailangan din nila yung tulong ko para mag-grow din sila. Yun yung para sa akin, yung perception ko. Totoo yun. Actually, totoo yun. Naniniwala ako sa ganun. Kasi alam mo, the reason why, kasi gusto ko sa mga maliliit na pa. Kasi gusto ko marami kasi akong nakikita na sa community ko. Marami kasi ako nakikita na parang awang-awa sila sa sarili na kasi walang nanonood ng videos nila, which is I don't want to feel na gusto ko ma-feel nila na sila yung promising din sila ng mga content creator na matagal ang ang movement nila pero gumagalaw, diba? Alam mo yung ganun, yung tumataas, umaangat. Gusto ko sabay, kung pwede nga lang sabay-sabay, diba? Hindi, may nangyayari kasi talaga na may luck ang isang tao na hindi kasama yung iba, pero tinutulungan mo silang umangat. Okay. Ganun. So back to topic tayo. So when it comes naman sa mga music collection, kasi nga karamihan nga guys ng mga nagre-reels kayo na hindi pa ganun ka alam yung mga music na pinagkukuha. So since dati din naman ay nagkaroon ka rin ng copyright, di ba? So saan ka na ngayon kumukuha ng mga music talaga na license na walang copyright na ina-upload mo doon sa iyong reels? Actually, thanks to you. Actually, kung bakit ako naglagay ng video doon sa wall ko na reels ko na sound collection, kasi yun talagang tinuro sa akin ni Jelson. I forgot to say thanks to him kasi kung hindi naman dahil sa kanya, hindi ko matututunan. Lahat actually ng alam ko as a content creator galing kay Jelson kasi he's very willing to help. Kaya kung gusto nyong mag-ask ng help, nandyan lang siya. Tapos yun, lahat na ng kanta doon na nakikita mo lahat ng music pala, na nakikita niyo sa wall ko, galing yun sa sound collection ni Meta. Dahil yun, thanks to my friend. Thank you. Ang tawag nito, di ba dati ang kumukuha ka ng music doon sa suggested friend lang? Sorry, it's by mistake. Suggested song. Yeah, not there in CapCut. Pero sa CapCut, pero may mga copyright siya. Yeah, that's the reason why I asked help from you. So ngayon, doon ka na talaga sa Facebook Creator Studio. Oh yeah, which is, I really love you for that. Kasi kung hindi dahil sa'yo, siguro ko lagi ako nakaka-copyright. Sayang ng views. Kasi ang dami kong videos na delete.
I re-uploaded kasi nga nakaka-copyright ako ng twice, thrice. Kaya I asked help from our Jelson, ganyan, para maturuan niya ako kung paano ako kumuha ng mga music sa license by Meta. May natutuwa sa atin syempre, at di rin maiwasan mayroon ding hindi natutuwa at may mga basher tayo. So anong maisasuggest mo or maipapayo mo doon sa mga taong natutuwa sa iyo at sa mga taong hindi natutuwa sa iyo sa mga ginagawa mo ngayon? So ano masasabi mo? Actually, normal na sa akin ang my bashers even before. Parang natutunan ko na yun na maging walang pake sa mga taong hindi ko alam kung bakit nagagalit sa akin. It's siguro ko the way I talk, kasi minsan kasi nayayabangan sa akin, tapos akala nila ang arte ko, alam mo yun, yung gano'n, tapos salbahe, normal sa akin yun. Even when I was in high school, gano'n na talaga, maldita ang dating ko, gano'n. Pero in the real life, maldita ka ba talaga? Medyo. Hindi, siguro kung masasabi mo naman yun mararamdaman mo na yun. The way maybe yung mga kilos ko gano'n, maldita, sometimes, ganyan. Hindi ko kasi oo talaga, promise, may pagkamaldita. May pagkamaldita ka rin. Pero halimbawa, totoo yun, naamin ko yun. So which is normal lang naman yun sa isang tao na pagka mayroon kang hindi gusto, minsan sinasabi mo rin naman. I'm very vocal. Pag kunyari ayoko talaga. If like for example, ipinupush mo ko sa isang bagay na hindi ka gusto, tapos dahil gusto mo lang. Which is I will going to say no talaga. Okay. That's the good thing naman. At least aware yung tao, hindi ka yung napilitan ka lang o dahil sa sinabi sa'yo, kumbaga nakipagplastikan ka. Sometimes I'm doing that one kasi para lang hindi ma-open. Hindi ma-open ang mga tao. Kasi minsan kasi sa pakikisama, yun ang siguro I can say na pinaka the best na ugali ko siguro yung makisama. Okay. So medyo mahaba na yung pinag-usapan natin. So tapusin na natin. So anong masasabi mo sa lahat ng mga sumuporta sa iyo na sinamahan ka until now at umabot ka ng 10,000 followers? So anong masasabi mo sa iyong mga followers? Sa first and foremost, I have to say thank you. All I can say is thank you kay God, kasi siya ang nagbigay ng liwanag sa akin para mag-start. Tapos syempre sa friend ko na nagpupush, yan lagi si Jelson, every day pag kunyari nagkikita kami, every other day pala pag nagmi-meet tayo na lagi niyang pinupush, mag-start ka na, ganyan. Tapos syempre yung family, actually I don't want to call them followers talaga. You treat them as a family. Siguro ko supporters, kasi mas maganda ang supporters kaysa sa followers, kasi feeling ko kasi pag followers tagasunod lang, ayoko nang ganun. Gusto ko yung support na sinusuportahan ka para umangat, and tapos as well as kunyari, 'di ba, kung ano ang ginagawa nila, same as what I'm doing to their account also. Kaya sobrang pasalamat ko sa 10,000, tapos ongoing pa yung pataas, diba? Maraming salamat sa inyo. Actually, hindi naman to mangyayari kung wala kayo. Tapos yung consistent ang pag-support nyo sa akin, I really love that. And I'm so happy kasi kayo ang napunta sa akin, tapos naniniwala kayo na hindi lang ako ang aangat. Tayong lahat. Actually, I'm very happy na isa kayo sa matutulungan ko. If in case na tayo ay lumaki talaga, yes. Everyone knows if my goal in life is to help talaga. Pero hindi ko i-divulge kasi hindi pa natin alam kung ano mangyayari sa susunod na 'di ba? What will happen next? Kaya so for now is super thank you ako sa lahat talaga. Maraming salamat, and salamat sa time na interview ba tawag dito. Ayun guys, sana po may natutunan kayo sa mga payo ni Ma'am Sisi Sheila Goma. So Sheila, ba't si Sheila? Ma'am Sisi Sheila Goma yan. Yeah. Hello guys, sana po may natutunan tayo sa mga payo ni Ma'am Sisi Sheila Goma. So gawin natin yung inspirasyon para mapaganda pa yung ating mga reels sa mga bago lang nagsisimula. At ito tuloy-tuloy lang po natin para tayo'y sabay-sabay aangat. Yes, thank you so much. Kung
Ano ba yan? Kung may goal talaga kayo, just focus sa lahat ng gagawin niyo para ma-achieve niyo rin yung gusto niyo ma-achieve sa life. Like for example, naging content creator kayo, just focus for it and then you will know you will have the Courage. the fruit of hard work pagdating ng araw. Tama. Hanggang dito na lang, medyo mahaba na yung aming pagkukwentuhan. So hanggang sa muling vlog, marami po salamat at paalam. Bye-bye. Thank you everyone. Sige na.